Hiniling ng Iran kay Donald Trump na humingi ng pampublikong paumanhin dahil sa direktang pagbabanta ng karahasan laban mismo sa mga kinatawan ng delegasyon ng Iran. Ang mga pag-uusap kahapon sa pagitan ng US at Iran ay nagdapos sa isang malaking eskandalo ng personal na tawagan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang mga kinatawan ng delegasyon ng Iran at pagbantaan sila na hindi sila makakauwi kung hindi sila papayag sa kanyang mga hinihingi. Umabot pa sa punto na sinabi ni Donald Trump na wawasakin niya ang Iran anuman ang mangyari kung hindi bubuksan ng mga Iranian ang Strait of Hormuz at hindi ito ibibigay mismo sa Amerikanong presidente. Si Trump mismo ay nagyabang kalaunan sa Fox News na oo, totoo ngang sinabi niya ito ng personal sa mga negosyador ng Iran. Na at ito ay isang sipi, isara ninyo ang kipot at mawawala ang inyong bansa. Hindi na kayo makakabalik sa sarili ninyong bansa pagkatapos nito. Sinabi ng mga Iranian na hindi nila ito palalampasin at humiling ng pampublikong paghingi ng paumanhin. Pero hindi doon tumigil si Trump at nagpatuloy pa siya sa pagbabanta sa presidente ng Iran, sinasabing mas mabuting mag-ingat ito sa kanyang mga sinasabi. Tugon ng mga Iranian, matagal nang hindi umepekto ang banta ni Trump at mas mabuting wag na lang siyang mapahiya sa mga ito. Habang nangyayari ito, hindi na nagkausap ang mga negosyador at nauwi agad sa dead end ang usapan. Parehong nagawa ng dalawang panig na ipahayag na sa issue ng pagtanggal ng mga parusa sa lanis ng Iran, nagawa nilang magkasundo. Bukod pa rito, may progreso na rin sa pag-unfreeze ng mga asset ng Iran. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara, ngayon mismo, sabay nating talakayin ang mga unang resulta ng unang direktang negosasyon sa pagitan ng mga delegasyon ng Amerika at Iran na naganap kamakailan lang sa Switzerland. At syempre, pag-uusapan din natin ang medyo kakaibang asal ng presidente ng Amerika. Habang ang kanyang vice-presidente ay sinubukan pa ring ayusin ang dialogo sa mga Iranian sa loob ng 60 araw na memorandum ng pagkakaunawaan. Bago magsimula, mag-subscribe, i-like at mag-iwan ng komento sa episode na ito. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News, may link sa video description. Doon namin agad inilalatalang mga balitang natatanggap. Kaya, muntik nang hindi matuloy ang unang direktang pag-uusap ng Estados Unidos ng Amerika at Iran bago pa ito magsimula. At habang sinusubukan ni na Vice Presidente ng US, J.D. Vance, Steve Witkoff at Jared Kushner na makipag-usap, hindi napigilan ni Pangulong Trump ng US, nagalit siya at nagsimulang tumawag sa mga delegado ng Iran na may kasamang pagbabanta. Naisip ko kung paano nangyari ang mga pag-uusap na yon at noon nagsimulang magbanta si Trump sa mga Iranian. Sinabi ni Trump na kayang kontrolin ng US ang Strait of Hormuz kung walang kasunduan sa Iran at tinakot niya ang delegasyon ng Iran na nasa Switzerland. Dito nagsimula siyang magwala. Habang sina Vance, Witkoff at Kushner ay nakikipag-usap, tumawag si Trump sa Fox News at nang live sa air ay sinabi niya at ito ang kanyang sinabi. Maaring isailalim namin sa kontrol namin ang Strait of Hormuz kung kinakailangan. Kung hindi sila papayag sa kasunduan, magpapataw kami ng bayad para sa pagdaan. At makalipas ang kunti, idinagdag pa ni Trump na maaring maging tagapagbantay ang Amerika ng Strait of Hormuz ayon sa kanyang mga salita at hindi lang basta manininggil ng bayad sa mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz, kundi pati na rin, at ito ang kanyang sinabi, kukunin ang 20% ng langis na dinadala. Ito ang tugon ni Trump sa plano ng Iran na maningil sa pagdaan ng barko sa Strait of Hormuz. Kasabay nito, nitong Sabado, inanunsyo ng militar ng Iran ang pagsasara ng kipot dahil sa muling labanan sa Lebanon sa pagitan ng Hezbollah at Israel na tinukoy ng mga Iranian bilang unang kondisyon sa negosasyon. Ibig sabihin, dapat tumigil muna ang digmaan sa Lebanon at saka pa lang pwedeng magsimula ng negosasyon. Sa huli, sinabi ni Trump na siya mismo ang nagsabi sa mga kinatawan ng Iran na at quote, isara ninyo ang kipot at mawawala ang bansa ninyo. Hindi na talaga kayo makakauwi sa bansa ninyo. Pero parang kulang pa rin yon. Doon, mas nagalit si Trump sa mga Iranian dahil sa mga militante ng Hezbollah sa Lebanon na lumalabag sa tigil putukan sa pagitan ng Hezbollah at Israel, kaya nasisira ang memorandum ng US at Iran. Heto pa ang isa pang sinabi ni Trump. Dapat agad napigilan ng Iran ang kanilang mga mataas ang bayad na tauhan sa Lebanon sa paggawa ng gulo. Kung hindi nila ito gawin, muling bibigyan namin ng matinding dagok ang Iran. Gaya noong nakaraang linggo pero mas matindi pa.
Bukod pa rito, nanawagan si Trump kay Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran na mag-ingat sa kanyang mga sinasabi matapos nitong ipahayag na hindi raw balak ng Iran na tumigil sa pagpayaman ng uranium. At pagkatapos ng lahat ng ito, nagprotesta ang delegasyon ng Iran laban sa Estados Unidos ng Amerika at umalis sa lugar ng pagpupulong sa Switzerland. Sinabi ng mga Iranian na naniniwala silang nilalabag ng asal ng Pangulo ng Amerika ang unang bahagi ng memorandum ng pagkakaunawaan ng US at Iran na nagsasabing dapat umiwas ang magkabilang panig sa pagbabanta sa isa't isa. Tama naman ang nakasaad, pero muling nagbanta si Trump. Sa huli, umalis ang delegasyon ng Iran mula sa negosasyon. Talagang nag-pause sila, nag-usap-usap, at paglabas nila sa media, hiniling nila sa mga negosyador ng Amerika na humingi ng paumanhin si Pangulong Donald Trump ng US sa kanila dahil sa mga banta. Di malinaw kung humingi ng paumanhin si Donald Trump, pero nagpatuloy ang negosasyon dahil mahalaga ito ngayon sa Iran at dapat tanggapin yon. Samantala, ang pahinga sa negosasyon ay nagbigay daan sa mga Iranian na muling ipahiya si Donald Trump. Ipapaliwanag ko kung bakit. Ang pangunahing negosyador mula sa Iran na si Mohammad Baghir Ghalibaf, pagkatapos ng pagpupulong, pagkatapos ng pahinga sa negosasyon, ay lumabas at nagsabi, at ito ang kanyang sinabi. Hindi ba nila naiisip na kung talagang gumagana ang kanilang mga banta, hindi sana sila umabot sa ganitong kawalang pag-asa? Hindi namin sineseryoso ang banta ng mga Amerikano. Mas mainam para sa kanila na mag-ingat sa salita. Handa ang aming mga sandatang lakas na sagutin sila sa ibang paraan. Kahit gaano pa sila magsalita, kami pa rin ang kikilos. Nakakatuwa, habang nagbabanta si Trump, tumatawag siya sa Fox News, nagpapanayam ng live at ikinukwento kung paano niya sasakupin ang Irmudsky Strait. Sa mismong oras na yon, ang kanyang vice-presidente na si J.D. Vance at ang kanyang mga sugo na sina Witkoff at Kushner habang nasa Bergenstock, Switzerland, ay nagsabi na tinanggap ng Estados Unidos ang obligasyon na makamit ang ganap na pagtigil putukan sa reyon. Sinabi ni J.D. Vance na hiniling ni Trump na iparating sa mga Iranian na handa ang Estados Unidos na lubusang baguhin ang relasyon nito sa Iran at halos maging matalik na magkaibigan sa reyon. Sa ganitong konteksto, inulit ni Senador Lindsey Graham, isang kilalang Republican at taga-suporta ng maigpit na patakaran laban sa Iran at taga-suporta rin ni Trump, ang banta ni Pangulong Donald Trump na kukunin ng Estados Unidos ang kontrol sa Strait of Hormuz kung mabibigo ang mga diplomatikong pagsisikap sa Iran. Pero si Lindsey Graham sa totoo lang ay lalo pang pinalabis ang mga sinabi ni Donald Trump at ganito na ang tunog ng kanyang mga salita. Heto ang CP. Subukan natin ang diplomatikong solusyon, pero tingin ko mabibigo ito. Ano ang susunod? 4.5 oras akong nakasama ni Pangulong Trump noong Biyernes. Heto ang tingin kong susunod na mangyayari. Kung mabigo ang kasunduang ito, gagamitin ni Pangulong Trump ang puwersa para kontrolin ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz. Magpapataw tayo ng bayad sa lahat ng dadaan doon para pundohan ang operasyon. At palalawakin natin ang Abraham Accords sa taong 2026. Mapapasali natin ang Saudi Arabia sa Abraham Accords, pinakamalaking pagbabago sa gitnang silangan sa 5,000 taon. At kung questionin ng Iran ang control ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz, wawasakin natin sila. Kaya sa lahat ng nakikinig, kung mabigo ang diplomatikong pagsisikap na ito, kukunin ni Pangulong Trump ang Strait of Hormuz. Tayo ang mamamahala rito. Kukumbinsin natin ang Saudi Arabia na sumali sa Abraham Accords upang wakasan ang Arab-Israeli conflict sa 2026. Kung ipapatuloy ng Iran ang pag-atake sa Israel at Lebanon, tatamaan natin ang Iran sa bagong pulisya. Para sa mga Iranian, kung gagamitin niyo ang Hezbollah laban sa Israel, mukhang bago na ang pulisya. Atakihin na namin ang Iran. Pero sa kabila ng lahat ng mga pampublikong pagbabanta nila sa isa't isa, natuloy pa rin ang mga negosasyon. Mas eksakto, ang unang yugto, ang unang round ng negosasyon ay natuloy pa rin. Alam na isa sa mga isyong tinalakay sa negosasyon ay ang mga mekanismo para maiwasan ang mga labanan sa Lebanon at ang pagpapatupad ng tigil putukan sa gitna ng mga sagupaan sa pagitan ng Hezbollah at mga tropang Israeli sa timog ng bansa.
Gaya ng nabanggit ko sa nakaraang episode, hindi inimbitahan sa negosasyon ang mga kinatawan ng Israel, Lebanon at Hezbollah. Sa katotohanan, ang unang negosasyon ng Estados Unidos at Iran ay tumuon sa digmaan sa Lebanon, ngunit napagpasya nito nang wala ang mga mismong kalahok sa digmaan. Napag-usapan din ang ilang elemento ng hinaharap na kasunduang nuklear, pero ayon sa mga source, ito'y pahapyaw lang habang tinatalakay ang ibang issue. Napag-usapan din ang issue ng kontrol sa Strait ng Hormuz at syempre, tinalakay rin ang usapin ng mga parusa at mga naka-freeze na ari-arian ng Iran. At ngayon, sa isang banda, inanunsyo na ng mga Iranian media na natapos na ng 2 panig ang pagbuo ng draft ng kasunduan tungkol sa pansamantalang pag-alis ng mga parusa ng US laban sa langis at mga produktong petrolyo ng Iran. Si Hossein Garbanzadeh, isang eksperto sa ekonomiya mula sa delegasyon ng Iran, ay nagsabi na ang usapin ng pag-alis ng mga parusa ay malapit nang ipatupad. Sa madaling salita, nagkasundo na sila tungkol sa mga parusa, kaya ang natitira na lang ay paandarin ang mekanismo at ano nga ba tawag doon? Ipagpatuloy ang pagbibigay ng lisensya para sa transportasyon ng langis ng Iran. Kinumpirma rin niyang tinalakay ng mga panig ang pag-unfreeze ng mga ari-arian ng Iran. Ano na susunod? Nakakatawa ano? Idinagdag pa ni Garbanzadeh na ang iba pang mga probisyon ng memorandum ng pagkakaunawaan sa pagitan ng US at Iran ay hindi muna papasok sa yugto ng pagpapatupad hanggang hindi nare-resolve ang usapin ng pagtigil ng digmaan sa Lebanon at hindi pa inaalis ng Israel ang kanilang tropa sa Lebanon na wala naman silang balak gawin. Sa usaping pagtanggal ng parusa at pag-unfreeze ng asset ng Iran, pwedeng tiisin ang digmaan sa Lebanon o magbulag-bulagan na lang. Kaya naming ipatupad ang mga puntong ito, sabi niya. Kahit magpalitan ng atake ang Hezbollah at Israel, hindi pwede ang iba pa. Sa ngayon, pumapayag ang mga Amerikano. Sa kabilang banda, si Chris Rape, Ministro ng Enerhiya ng Estados Unidos. Ang mga panig, sinimulan ng ministro na maliitin ang mga konsesyon at nanawagan siya sa lahat na huwag masyadong pahalagahan, ayon sa kanya, huwag masyadong palakihin ang lawak ng mga konsesyon. Ipinapaalala na matagal nang nakakaiwas ang Iran sa mga parusa, kaya halos walang epekto ang pagtanggal nito. Narito ang CP mula kay Chris Rape. Matagal nagbebenta ng langis ang mga Iranian sa malaking bahagi ng nakaraang 47 taon. Ngayon, pagkakataon lang ulit ito para maibenta nila ang kanilang langis. Isipin mo, kumikita sila ng bilyon-bilyong dolyar sa pagbebenta ng langis. Maliit na bagay lang. Pasensya na, itutuloy ko ang pagbanggit ng sinabi. Napatunayan natin itong 2 buwan na kaya nating mapatigil ang pagbebenta nila ng langis kahit isang patak. Mahalaga itong sandata ng panggigipit. Ngayon, balik na sa dati ang sitwasyon, pero hindi na nila mababawi ang iba pang pondo. Hindi nila mabubuksan ang sarili nilang mga na-freeze na asset hanggat walang makabuluhan at mapapatunay ang progreso sa negosasyon tungkol sa nukleyar. Wala na sa mga Iranian ang mga dating sandata o leverage sa negosasyon na dati nilang hawak. Hindi na tinukoy ni Rate kung ano-ano ang mga iyon. At ngayon, inaasahan na matatapos na yung araw ang political na bahagi ng negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa tulong ng Qatar at Pakistan sa mataas na antas. Babalik ng Amerika sina J.J. Vance, Witkoff at Kushner sakay ng eroplano. Ayan, at malamang mananatili sa Switzerland ang mga technical na grupo para ipagpatuloy ang negosasyon. Maliban na lang kung muling maglabas ng kakaibang pahayag si Donald Trump. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Mga kaibigan, isulat ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, magiging lubos akong nagpapasalamat. Lahat ng mga link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Gusto ko ring sabihin na gumawa ako ng eksklusibong komunidad na Pechi Insight para sa inyo, kung saan tayo-tayo lang sa maliit na group ay nag-uusap ng mga paksang hindi na ilalabas sa YouTube. Walang self-censorship doon, kaya kumukonsulta ako sa inyo kung anong mga paksang pwedeng talakayin dito sa YouTube channel na ito. At doon ko rin sinasagot ang inyong mga personal na tanong, kaya ang link ng eksklusibong komunidad ay nasa description ng video na ito. Siguraduhing bisitahin at mag-subscribe. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.